Ang title po natin sa umagang ito ng mensahe po natin ay ang matatag na kalagayan ng isang tunay na Kristiyano. Basahin po natin ang sabay-sabay ngayon na po. Ang matatag na kalagayan ng isang tunay na Kristiyano. Natanong na po ba natin sa ating sarili, ako ba ay isang matatag na Kristiyan? Legit ba ako na Kristiyan? O nakikilegit-legit lang? Tunay ba akong Kristiyano? Naisip na po ba natin sa ating mga sarili? Ano ang tunay na kalagayan ng matatag na Kristiyano? Paano ba natin malalaman sa ating sarili na tayo ay matatag? Paano natin masiguro? Ano ang mga ebidensya na ako ay matatag? Yung tatag na gusto ng Lord. Hindi yung tatag na, alam ko, matatag ako sa sarili ko eh. Hindi po ganon. Yung tatag na kapag nakita ng Lord, masasabi mismo ni Jesus, matatag to. So sa umaga pong ito, ano ba ang pamantayan ng isang matatag na buhay ng isang Kristiyano? So kita po natin, meron po tayo mga puntos na atin pong tatalakayin. At isa po sa mga matatag na pamantayan is, una, inaalala ng isang mananampalataya ang buhay niya noon. Pag-alaala sa kanyang buhay noon. Pangalawa, pananatili sa buhay niya ngayon. Sabay-sabay natin sabihin. Pag-alaala, pananatili, at pangatlo, panghawakan. Ang pangatlo po is nakakabit ang ating buhay sa isang pundasyon na matatag. Pinangahawakan natin yon. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po isaglit na manalangin. Aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang bukal ng lahat ng pagpapala. Salamat po sa kalayaan na kami ay magpuri, sama-samang makinig ng iyong salita, mag-aral ng iyong salita. Sa umaga pong ito, hayaan mo po Panginoon ang iyong banal na espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan. At patuloy na tulungan kami na matanggap ang iyong mga salita. Turuan kami na mapakain ang aming mga kaluluwa ng iyong salita. Salamat po sa buhay ng bawat isang nandito ngayon, nakasama namin sa pagpupuri at pakikinig ng iyong salita. Let it be, Lord, na ang bawat isa sa amin, ano man ang aming mga pinagdaraanan, katagpuin mo kami, O Diyos. At bigyan mo po kami ng ibayong lakas at katatagan. Kami man ay nangihina o kami man po ay maaring mahulog sa tukso, ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan sa pananampalatayang ito na sinimulan mo sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda po ng ating binasa kanina. Napakaganda ng Efeso 2:11 hanggang 22. Actually, dun po galing yung ating church verse. Mula po dun sa Ephesians chapter 2, verse 20. Pero, ang unang punto po natin ngayon, mahalaga sa buhay ng isang matatag na Kristiyano ang pag-alaala. Ano ang dapat alalahanin? Ano yung dapat mong isipin muli, balikan muli? Mayroong mga bagay na hindi dapat balikan, tama? At may mga bagay na dapat binabalik-balikan natin yon. Walang iba kundi yung katotohanan ng salita ng Diyos. Anong sinabi po sa verse 11 at 12? Ang ating buhay noong wala pa si Kristo. So sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo, balikan natin, alalahanin natin. Ano ba ang aking buhay noong wala pa si Jesus Christ? Ayon sa ating binasa sa kanyang liham sa mga taga-Epeso, ang unang punto po dyan, mga hintil sa laman, mga hindi tuli. So ang dating kalagayan ng mga taga-Epeso nung time na yon, is sila ay, hintil sa laman at hindi tuli. Ano po bang ibig sabihin ng hentil? Sabay-sabay nating sabihin, hentil. Sabihin mo sa katabi mo, hentil ka. Yan, next slide. Ano bang ibig sabihin ng hentil? Yan. Pag sinabing Hudyo, Jewish, mga Israelita. Lahat ng hindi Israelita, anong nationality niyan? Amerika, Australia, Iraq, Canada, Japan, Asia. Ang tawag sa kanila ay hentil. Kabilang po ba tayo doon?
Yes, kabilang tayo doon. So balik tayo sa ating unang punto. So, sinasabi dito na tayo ay mga hintil at hindi tuli. Pag sinabi pong hindi tuli, ito po yung term na ginagamit ng mga Hudyo kasi sila ay mga tuli. At kapag sinabing hindi tuli, marami sa mga Hudyo ang tingin nila dyan ay mga marurumi yan. Ay, mga mababaho yan. Ay, hindi yan maganda. Yan po ang tingin ng mga Hudyo sa mga hentil. Sa atin. Dahil hindi tuli, maraming mga negatibong pananalita ang natatanggap ng mga hentil mula sa mga Hudyo. Bakit? Kasi ang tingin ng mga Hudyo sa sarili nila, mataas. Dalisay kami, dalisay. Kami ay banal. Kami ay puro. Dahil sa kanilang mga kinaugalian, dahil sa kanilang mga ritual, kung titingnan po natin, galing sa kanila ang pinakaunang pagtutuli. Kay Abraham. Simula po kay Abraham. Ngayon, hindi lang naman mga Hudyo ang nagmamataas. Ang mga hentil din, tayo rin. Mahilig tayo magmalaki sa ating mga spiritual accomplishments. Sa ating mga posisyon at mga kakayanan na meron tayo. Bubulag po tayo sa ating mga sariling kahinaan. Hindi natin nakikita ang ating sariling pagkukulang. At malinaw naman sa ating paningin ang mga sablay ng ibang tao. So ano pong gustong sabihin sa atin dito? Nais ipakita ni Pablo na Hudyo at ang mga hentil ay parehas nangangailangan ng kaligtasan ng Diyos. Tama po? Parehas silang nangangailangan ng kaligtasan ni Jesus. At upang maunawaan po natin gaano kahalaga ang ating kaligtasan, kailangan nating alalahanin, ano po ba ang buhay natin noon? Buhay na makasalanan. Marumi sa harapan ng Diyos. Makasalanan. At kung tayo po ay puno ng karumihan at kasalanan, tayo po ay hiwalay sa Diyos. Dahil hindi po maaring magsama ang kabanalan at kasalanan. Tama po? At gusto pong ipakita sa atin dito na hindi maaari sa langit ang kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal. Alalahanin po natin noon na tayo ay mga hintil, hindi tuli, makasalanan sa harapan ng Diyos. Alalahanin din po natin noon, tayo'y hiwalay sa Diyos. Ang mga Hudyo po, sila ay malapit kay Lord. Bakit po? Kasi taglay-taglay nila yung Bible. 3,000 years ago, meron na silang revelation ng Lord. May Old Testament na sila. Tayo, kailan ba dumating sa Pilipinas ang Biblia? 1500s? Pero sa kanila, 3,000 years ago, meron na silang Old Testament. At yun ay nagpapakita na sila ay malapit sa Panginoon. Hindi sila hiwalay sa Diyos. Pero tayo, mga hintil, wala tayong pinanghahawakan na salita ng Lord from the very beginning. Meron tayong konting kaalaman. Pero minsan yung kaalaman natin na yon kulang at hindi sapat. So kung titingnan po natin, hiwalay tayo sa tipan o kasunduan. Anong ibig sabihin po nito? Ang mga Hudyo, ito po talaga ang purpose ng Lord, na iligtas ang mga Hudyo. At ang pagliligtas ng Lord sa bayang Israel, ito po yung nakapangako sa Old Testament na ang bayang mga Israelita, iaahon niya ng Diyos. At sa pamamagitan niya ni Jesus Christ. So, pero dahil ang mga Hudyo ay tumanggi, paano nila tinanggihan si Jesus? Pinatay nila si Jesus Christ. Ano pong ginawa ni Jesus Christ? Binaling niya ang kanyang atensyon sa mga hentil. Tayo ang pinagpukusan ngayon ng Lord. Pero mahal pa rin ng Lord ang Israel. Tama po? Dahil tumanggi ang mga Hudyo, tayo ay nagtamasa ng pagtingin ng Diyos. Tingnan mo nga po yung katabi. Pinagtapunan ba yan ng paningin ng Diyos? Amen. Ang Diyos ay nagbigay ng sulyap pagtingin sa atin. Dahil ang mga Hudyo ay tumanggi sa Kanya. Pero andun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Pero tingnan po natin, noon, hiwalay tayo sa tipan. Pag sinabing hiwalay,
hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Hindi kabilang sa Israel. Hindi pinapansin. Hindi kasama sa magandang plano pag sinabing hiwalay sa tipan. Totoo naman po. Kasi all this time, nakapokus ang Lord sa Israel. Pero dahil sa, yun ang buhay natin noon, ano sabi sa verse 12? Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. So, alalahanin din po natin noon, ang buhay natin nung wala pa si Kristo ay walang pag-asa at walang Diyos. Dahil mula sa kasalanan, kamatayan lang po ang hinihintay natin sa impyerno. Yan ang buhay natin noon. Dahil sa kasalanan, kamatayan lang po ang hinihintay natin sa impyerno. Bakit? Kasi patuloy na nabubuhay ang mga hintil sa kasalanan. Kasi walang Diyos na kinikilala. Sumasamba tayo, mga hintil, sa mga Diyos-Diyosan. Ang aking great grandmother ay pinaka-leader ng Black Rosary. Ang aking lola ay talagang leader din ng Black Rosary. Yan ang buhay natin noon. Yan ang buhay natin noon. Sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan, sa mga inanyo ang larawan, sumasamba tayo sa mga anito, sa mga nilikha. Napakarami nating Diyos. Iyan ang buhay natin noon. Nung wala pa si Kristo sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Noon, hindi tayo tuli. Ibig sabihin, hindi tayo kabilang sa lahi ni Abraham. Hindi tayo kasama sa pinili. Noon, hindi tayo saklaw ng pangako ng Diyos. Hindi tayo kasama sa magandang plano. Noon, walang pag-asa. Walang Diyos. Ngunit, nung dumating si Kristo sa buhay natin, binago niya ang lahat. Amen po ba? Binago niya ang lahat. Kalawang punto po natin, mahalaga sa buhay ng isang matatag na Kristiyano ay ang pananatili. Pananatili sa Panginoon sa buhay natin ngayon. Meron tayong buhay noon. Meron din tayong buhay ngayon. Amen? Binagong buhay ngayon. Pananatili sa ano po? Sa buhay natin ngayon. Sa sinimula ni Kristo na bagong buhay mo. Dahil nagkakaroon lang ng bago kapag nandun na si Kristo. Tama? Walang bago kung wala si Kristo. Ano sabi sa verse 13? Ngunit ngayon. Sabay-sabay mong sabihin, ngunit ngayon. Ngayon. Ang sarap nung pakiramdam na hindi pa tapos yung sentence. Ngunit ngayon. Nang dumating na si Kristo sa buhay ko. Sa buhay natin. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano pong gustong sabihin sa atin yan? Inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ano po ba ang nagagawa ng dugo, mga kapatid? Ano ang nagagawa ng dugo? Naglilinis. Sabay-sabay po natin sabihin, naglilinis. At kapag naglilinis, ito ay nagpapatawad. Dahil tumigis ang dugo ni Kristo, tayo po ay napatawad. Hindi dahil sa kabutihang ginagawa natin, hindi dahil sa pagiging mabait kong tao, mabait mong tao, hindi po yon ang pamantayan ng kaligtasan, kundi tumigis ang dugo ni Kristo, namatay ang si Kristo, na dapat tayo ang mamatay, may umako ng ating kaparusahan. At dahil may umako ng ating kaparusahan, na-serve ang justice, na ibigay pa rin ang hustisya. Tama po? At ang hustisya na dapat tayong tumanggap, sinong tumanggap? Si Kristo, si Jesus. At ngayon, inilapit tayo sa pamamagitan ng dugo. May kasalanan tayo noon. At ang kasalanan na naghahari sa buhay natin. Nung dumating si Kristo, siya ay namatay sa krus, nanampalataya tayo, tumigis ang kanyang dugo. Ang pagtigis ng kanyang dugo ay pagpapatawad sa sinumang sasampalataya sa kanya. At dahil napatawad ang kasalanan, mapapalapit na ngayon.
malapit na ngayon. Amen. Sabi-sabi pa na sabihin, malapit. Malapit tayo kay Lord. Kay Lord, inilapit tayo kay Lord dahil sa pagtigis ng dugo ni Kristo. Dahil sa dugo ni Kristo, pinatawad tayo sa ating mga sala, inilapit tayo. Dating nahiwalay sa Panginoon, ngayon, inilapit. Ngayon, binasag ang pader ng alitan at pakikipagkasundo. Ano gustong sabihin ng Panginoon? Palagi po kasing Hudyo versus Hentil. Yan po yung yan po yung talagang labanan Away po talaga. Hanggang ngayon din naman po, di ba? Inaaway nila ang Hudyo, ang Israel. Binobomba nila hanggang ngayon. Lebanon, Russia, Syria, talagang missile, breakfast mo, missile. Hanggang ngayon po. Pero sa mga sumampalataya, ang kahulugan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ay para pag-isahin ang mga Hentil at ang mga Hudyo. Para hindi na sila mag-away. Para sila ay magkasundo. Anong sabi sa verse 14? Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hentil. Paano tayo binigyan ng Lord ng kapayapaan? Binigyan niya tayo ng kapayapaan nung siya'y namatay sa krus. Binasag ng Lord lahat ng pader para ng pagkakaiba natin. Binasag ng Lord lahat ng pader ng mga disagreements natin. At mayroon tayong isang pagkakapareho. Sino yon? Si Jesus Christ. Dahil may Jesus siya, may Jesus ako, okay kami. Amen? Dahil may Jesus yung katabi mo, may Jesus yung isa mong katabi, may okay tayo, iisa tayo, nagkakaisa tayo. Doesn't matter kung mahilig siya sa drums, mahilig naman siya sa pagkanta, okay lang. Hanggat may Jesus siya. At si Jesus ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan na tayo nagkakaisa. So, pag tinitingnan mo yung katabi mo, nakikita mo si Jesus dyan. Amen? Kasi si Jesus yung nasa kanya. Si Jesus yung ating common factor. Darating yung time, yung iba na yung mga gusto, iba na yung mga hilig. Pero kahit ganun pa man, iisa pa rin yung ating Diyos, si Jesus Christ. So napakahalaga po na maunawaan natin na si Jesus ang nagbubuklod sa atin. Siya ang dahilan kung bakit tayo mayroong tunay na pagkakaisa. Hindi man tayo pare-parehas. So ngayon, pag tinignan natin yung ating kapwa church, makikipag-fellowship ako sa kanya. Hindi dahil parehas kami ng gusto. Hindi dahil parehas lang kami ng work na pinupuntahan. Hindi dahil meron kaming same na hobbies. Kundi dahil kay Kristo. Tama po. Wala tayong prejudice na gagawin. O pagpili ay, ito, makikipag-fellowship ako dito kasi ito, kilala ko itong mga to. Dito, hindi ko kilala yan, hindi ako makapag-fellowship dyan. No. Makikipag-fellowship ako dito kasi, ayan, kasama ko sila sa ganyan. Ito, hindi ko naman sila ka-age bracket Dito lang ako. Hindi po. Wala pong limit ang pakikipag-isa sa atin ng Panginoon. Tama po? Amen. So, ayan. Verse 16, sabi rin po doon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Yan. So ngayon, dahil kay Kristo, naayos ang ating relasyon sa Diyos at naayos yung ating relasyon sa kapwa natin. Dahil kay Jesus Christ, naayos ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. So napakahalaga, pinagkakasundo tayo ng Lord. Kung ang isang tao, hindi okay ang relasyon niya sa kapwa niya, hindi rin okay ang relasyon niya kay Lord. Isang indicator yon. Isa yung ebidensya. Hindi okay ang relasyon niya sa kapwa niya, may something yan. Hindi sila okay ni Lord. Pero kapag okay ang isang tao sa relationship niya kay Lord, hindi pwedeng hindi magiging okay ang relationship niya sa kapwa-tao. Tama po? Dahil ang dulot at dala ni Kristo is pagkakasundo. Pinagkasundo na tayo kay Lord, at dahil pinagkasundo tayo kay Lord, yung naranasan natin, pinapasa natin yon. Nagiging isa tayo kay Kristo sa ating mga kasama, kapwa mananampalataya. Ngayon, pinawalang bisa na
ang hatol ng kautusan. Ano po bang meron sa kautusan, mga kapatid? Paano natin nalaman na ang isang bagay ay masama? Paano natin nalaman na ang isang bagay ay mali? Siyempre, sabihin ng iba, may konsensya. Pwede. Pero minsan ang konsensya nababaluktot. So, anong gustong sabihin sa atin? Nung si Jesus Christ namatay sa krus, yung mga kautusan, yung kapangyarihan nun, inalis ng Lord. Nalaman natin na tayo ay makasalanan dahil sa kautusan. Nalaman natin na mali ang isang bagay kasi nasa Bible. Tama po? Nasa Bible. Mali. Kasi nakasulat dito sa Bible eh. At kung ano yung sinasabi ng kautusan, ang kasalanan ay may kabayaran. Kamatayan. Yan po, kapag yan ay inilagay sa bawat isa sa atin, yan ang hatol sa atin, lahat tayo diretsong impyerno. Tama po? Yan ang kautusan. Ang kasalanan, ang kabayaran yan, kamatayan. Kung ating, magiging tayo, to the letter tayo, lahat tayo diretsong impyerno. Pero dahil sa ginawa ni Kristo na siya'y namatay sa krus, yung kamatayan na dapat ipataw sa atin, inabolish ng Lord yun. Anong sabi doon? Pinawalang bisa ng Lord yun. Na tayo yung maparusahan. Sinong naparusahan? Siya. Para sa atin. So, maraming mga kautusan po ang pumapabor sa mga Hudyo kung ating titingnan at naghihiwalay naman sa mga Hintil. Inalis po ito ng Panginoong Hesus at ginawa niyang iisa ang mga Hudyo at mga Hintil. Pinag-isa niya ang dalawang magkaiba na grupo at ginawa niyang bahagi niya. Ginawa niyang bahagi niya. So, ngayon, malaya na din tayong nakakalapit sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Hindi po lahat ng tumatawag na Diyos Ama ay makakatawag ng Diyos Ama. Yun lamang pong may relasyon kay Jesus Christ. Yun lamang pong may relasyon kay Jesus Christ. So dahil merong Kristo, nakakalapit na tayo sa Ama. Kaya ang ating panalangin, a disciples prayer, Our Father who art in heaven. Mga estudyante dyan, palaging nag-pray bago mag-start ang class. Our Father, Ama namin, nasasabi lang natin ang Ama dahil kay Jesus Christ. Natatawag lang nating Ama ang Diyos Ama dahil kay Jesus Christ. Dahil nagkaroon tayo ng relasyon. Hindi mo naman pwedeng tawaging Ama yung hindi mo tatay. Diba? Pwede mo bang tawaging Ama yung hindi mo naman tatay? Pwede bang tawagin ni Kuya Jim na tatay ang tatay ni Kuya Andrew? Siyempre hindi. Pero ganito yan, sa ating lengguwahe, naging Ama natin ang Diyos Ama dahil sa relasyon natin kay Jesus Christ. Na tayo ay tinubos at naging bahagi ng kaharian ng Diyos. So, tayo nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Holy Spirit. Yan. Yung mensahe nung Sunday, naalala po ba natin? Dumating ang Holy Spirit, Pentecost. Naalala po natin? Yes. At alam po natin na nakakalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng Holy Spirit. Nakaka-connect tayo sa ating Diyos Ama dahil sa banal na Espiritu. Ito ang nagtuturo sa atin paano manalangin, paano mag-connect kay Lord, ang Holy Spirit. At hanggang ngayon, ito po ang kasama natin. Ito po ang resulta ng ibinigay sa atin ng Lord. Kapag meron kang access sa Ama, ano bang palagi nating ginagawa pag meron tayo, lumalapit tayo kay Papa? Penge. May access tayo na humingi sa Panginoon, sa Diyos Ama. Amen? Sa ating pangailangan, God cares for our needs. Alam ng Panginoon, meron kang karamdaman, alam ng Ama yan. At nakakalapit tayo sa Kanya ng kagalingan. Tama? Meron tayong kakulangan, meron tayong problema, kabigatan, nakakalapit tayo sa Ama. Lord, bigyan mo ko ng lakas, bigyan mo ko ng kapahingahan, bigyan mo ko ng kapayapaan, Lord. At yun ay binibigay ng Panginoon. Tama po? Dahil sa relasyon na meron tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ngayon, hindi na alipin, ngunit pinalaya na. Tingnan nga po natin katabi natin, pinalaya na po ba yan? Amen.
Ano sabi sa verse 17? Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na hinirang na Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. So, ano gustong sabihin sa atin ito? Dati tayo alipin ng kasalanan, pero dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo, dumating si Kristo sa buhay natin ngayon, tayo ay kabilang na sa kaharian ng Diyos, anak ka ng Diyos. Kabilang ka sa Israel, bayang pinili ng Lord. Ikaw ang tinatawag na spiritual Jew. Isa kang Israelita. Grabe, no? Galing ng Lord. Dual citizenship na pala ako ngayon. Filipino and Israelite. In spiritual na pananaw. Tama po. Meron silang kaligtasan, meron din akong kaligtasan. Meron silang Bible, nagagamit ko ang Bible ayon sa yung pangailangan ko. Dahil ito sa relasyon natin kay Jesus Christ. Ang buhay natin ngayon. Pangatlong punto, mahalaga sa buhay ng isang matatag na Kristiyano ay nakakabit siya sa pundasyon. Ang ating pundasyon, ano bang ating kinatatayuan? Para maging matatag ang ating buhay Kristiyano, ano po ang ating kinatatayuan? Una, si Jesus ang batong panulok. Napakaganda po ng sinabi sa verse 20. Pag sinabi pong batong panulukan, ano ang sabi niya, basahin po natin, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Ano pong ibig sabihin ng batong panulukan? Yan po ba yung ulok-ulokan? Hindi po. Ang batong panulukan sa English po, cornerstone, na tumatayo ang isang gusali dahil sa cornerstone. Yun po yung pinagsama-sama yung mga bato. Tapos gumawa ng arko. Yung bato na yun na nasa gitna, yun po yung cornerstone. Yun po yung nagdudugtong sa dalawang arko, dalawang bahagi ng arko. Kapag tinanggal mo yung sa gitna, babagsak. Guguho. Si Jesus po ang cornerstone ng simbahan, ng iglesia. So sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay kabilang sa church. Tama po? At sa next Sunday, tatalakayin ni Elder Marvin, ano ba talaga yung dapat na ginagawa na isang church? Bilang isang church ayon sa salita ng Lord. At tayo, tingnan po natin, nung dumating si Kristo sa ating buhay, siya ang naging pundasyon ng ating buhay, siya ang naging panulok, batong panulok. Matatag ang buhay natin dahil kay Kristo. Tama po? Amen. Kapag wala si Kristo, guguho ang buhay natin. Kapag si Kristo ay nandyan sa iyong pag-aaral, may tagumpay ka. Inuuna mo si Lord sa iyong mga pag-aaral, may tagumpay ka. May karir ka, inuuna mo si Lord, hindi ka kumukuha ng may pasok ng linggo, may tagumpay ka. Meron kang pamilya, inilalapit mo sa Panginoon ang iyong pamilya, dinadala mo sa Panginoon ang iyong pamilya, kasama si Lord sa pagtataguyod mo ng pamilya, matataguyod ang pamilya mo. Dahil si Kristo ang batong panulok, siya yung pinakasentro. Kung wala siya sa church, ano mangyayari sa church? Wala ding mangyayari. Siya ang pinakasentro sa church. At ito po, ito yung pag-asa na meron tayo. Ang pag-asa natin na kay Jesus Christ. Dahil siya ang nagli-lead sa church, siya ang boss ng church. Siya ang mayroong plano sa church. Ano ang ating role bilang sa church? Alamin ano ang kalooban ni Lord para sa church. Ano sabi dito? Si Kristo, siya ang ating batong panulukan, sa Kanya nakakabit lahat. Bakit ba tayo nag-worship kay Lord? Para sambahin si Jesus Christ. Bakit tayo nag-groupings para lumakas yung ating spiritual na buhay, yung ating pananampalataya kay Jesus, mas tumibay pa. Bakit ba tayo nag-offering? Para yung mabuting balita ni Kristo, ni Jesus Christ, maibahagi sa iba. Bakit ba tayo nakikinig ng Word of God? Para mas tumibay pa tayo kay Jesus Christ. Lahat ng yan ay nakasentro kay Jesus Christ. Siya ang bida ng church. Amen po? Si Jesus ang batong panulukan. At sabi doon, ang church
ay na-establish sa mga apostol at mga propeta sa kanilang katuruan. Ang sabi diyan, ang katuruan ng mga apostol at mga propeta. So tayo, ang pundasyon ng isang tunay na mananampalataya, isang matatag na pananampalataya na Christian, is una, si Jesus Christ ang sentro ng buhay niya. Amen? Kumusta ang ating devotion? Kumusta ating prayer time? Fasting pa ba tayo? Tayo pa ba ay mayroon tayong desire na umattend ng church o parang paglinggo, hinahatak tayo sa higaan na parang hirap na hirap tayo magsimba? Asan yung desire natin? Meron pa ba tayong nararamdaman na motivation, yung excitement, paglinggo, o kapag meron tayong binabasa na Word of God? Kapag si Kristo ang pundasyon ng ating buhay, matatag tayo. Amen po? At makikita yan sa ating mga gawa. Pangalawa, ang isang matatag na pundasyon, ang isang Christian na matatag, ang pundasyon niyan, ano po? Nasa katuruan ng mga apostol. Nasa katuruan ng salita ng Diyos sa mga propeta. Kung ang mga propeta po, titingnan po natin, Old Testament yon, tinutukoy doon. Pag sinabi naman ng mga apostol, New Testament yan. So parehas po nating kinikilala ang Old Testament at ang New Testament. Huwag nyo lang pong babasahin yung New Testament, ha? Baka puro New Testament lang po binabasa natin. Basahin din po natin ang Old Testament. Yan din po ay salita ng Panginoon. So ano pong gustong sabihin sa atin? Ang church po ay naitayo, na-establish dahil sa una, ito ay pinagsama-samang karanasan ng mga alagad. First hand nilang nakita si Jesus Christ. At yung mga karanasan nila na yun ay in-establish nila. Yun po yung i-discuss ni Elder Marvin sa Sunday. Ano ba yung mga naranasan ng mga alagad? At nung nagsimula ang church, paano ba nila sinimulan ito? Yan po yung tatakal ni Elder Marvin sa Sunday. Pero ngayon, ang church po ay umiikot at minamanage ayon sa salita niya. Paano ba kumilos ang Old Testament Church? Ang New Testament Church? Paano ba nagpatuloy ang mga alagad? Hindi po nag-i-stand o na-establish ang church sa mga modernong ideya o sa mga pakulo ng mga tao para lang may something new. Ito po ay nakapundasyon, nakaugat ang katatagan sa mga karanasan ng mga alagad at ng mga propeta na nakasulat sa Old Testament and New Testament. Ano pong sabi doon sa next? Sa C, tayo ang gusaling pinag-ugnay-ugnay ang bawat bahagi. So tayo po ay kabilang sa church. Tingnan niya po yung katabi nyo. Every Sunday niyo po ba nakikita yan? Amen! Amen! Ayan, tama. Tayo po ay pinag-ugnay-ugnay. Pag sinabing pinag-ugnay-ugnay, magkakakonekta po tayo. Kapag yung isa wala, anong mararamdaman ng katawan? Kulang. Di ba po? Kulang. Asan kaya si kapatid? Di ba? Tinitingnan natin sa mga kasama natin, kapatiran natin, ba't wala si ano? Ano nangyari sa kanya? Tayo po ay isang gusaling pinag-ugnay-ugnay. Isipin natin, tayo ay isang building. Tayo po, na church, ha, mga kapatid. Tayo isang building. Tapos, wala yung saksakan ng kuryente. Pwede ba 'yon? Wala yung haligi. Pwede ba 'yon? Yung tiles butas-butas. Pwede ba yung walang gripo sa kusina? Hindi. Napakahalaga mga kapatid na maunawaan natin na ikaw at ako ay may responsibilidad para ang ating church ay maging healthy. Ikaw at ako ay mananagot kay Lord kapag ginamit mo ba ang buhay mo sa Lord o hindi. Kapag ikaw ba ay bahagi ng church, ang tanong, meron ka bang role na ginagampanan? Kasi sinabi dito pinag-ugnay-ugnay ang bawat bahagi. Kung merong bahagi, ang bawat isa, meron siyang role, meron siyang ginagampanan na task. Ang tanong, tayo ba ay may ginagampanan sa church? Hindi naman tayo siguro taga-tingin lang. Amen? Hindi naman tayo siguro taga-masid lang, masid-masid dito, tingin-tingin doon, comment-comment dito. Hindi. May ginagawa tayo at bahagi tayo ng church. Tama po? Napakahalaga. Maunawaan natin na ang church ay hindi po ito si pastor lang, yung leaders lang. Hindi po. Ito yung kabuuan ng mga mananampalataya. From the word iglesia, nang ibig sabihin ay set apart. Set apart. Sabi pa na sabihin, set apart. Inihiwalay ka mula sa kamunduhan, inilipat ka sa Panginoon.
At tayo, yung mga sama-sama na tinubos ng Lord na nagpapatuloy sa pananampalataya kay Lord. Yung kapwa mo mayroong struggle, yung katabi mo, may struggle yan. Katulad mo, may struggle din yan. Meron din yung mga challenge sa buhay niya. Yung isa, pwedeng yung katabi mo, gusto niya talagang palasagot yan, pero pinipigilan niya talaga. Pwede naman yung isa talagang mabilis yung tabas ng bibig. Pero talagang pinipigilan niya, struggle niya yun eh. Diba? Yung isa naman, palaisip ng negative. Pero pinipigilan niya pa rin yun. Kasi struggle natin yun eh. Bawat isa sa atin, meron tayong mga struggle sa buhay. Amen? Kaya pag tinignan mo yung kapatiran mo, lahat tayo mahina sa harapan ng Lord. Pero dahil kay Jesus Christ, magkakasama tayo, pinalalakas tayo ng Lord. Amen? Wala namang isang Christian na, kaya ko lahat, malakas ako. Lahat po tayo may kahinaan. At sa bawat kahinaan na meron tayo, ang Lord ginagamit niyang bawat isa. Tama po? Ginagamit niyang isa't isa para tayo magpalakasan. Ang tanong, ano ba yung ginagawa natin para mapalakas natin yung kapwa natin? Nagbibisita pa ba tayo? Pinagpe-pray ba natin sila? Nakakapag-share pa ba tayo ng mga Bible verses sa kanila? Nakakamusta ba natin sila? Simpleng kwentuhan lang, usap lang. Napakahalaga po noon mga kapatid. Yun yung tinatawag na body life ng isang church. Lumalakas ang church kapag ang bawat isa ay gumagawa ng kanyang role. Kung ang church ay healthy, hindi lang po si pastor ang naibibigyan ng pasasalamat, kundi ang bawat isa na gumaganap sa kanilang role. Kaya pag sinabing bawat isa may role, hindi dapat magsisihan. Kasi ganito kasi ganyan. Gawin natin yung role natin bilang isang church. Last, itinayo upang maging banal na templo ng Diyos. Yan. Itinayo upang maging banal na templo ng Diyos. So ang church ay sinimula ng Lord para ano po? Para maging instrumento upang maging magdala ng kabanalan. Maraming mga tao sa paligid nabubuhay sa kasalanan. Tayo pong church ay agent ng Lord para magdala ng kabanalan at pakikipag-isa kay Jesus Christ. So kung ako ay kabilang sa church at kabilang naman talaga tayo sa church, ano ang aking ginagampanan? Meron tayong responsibilidad personally. Tama? Meron tayong personal na responsibilidad. Ano yon? Alagaan natin ang ating spiritual life. Magbasa tayo ng Word of God, mag-pray tayo, continually, tuloy-tuloy to, umattend tayo ng mga gawain. Huwag tayong aalis sa discipleship. Huwag tayong liliban sa discipleship. Kasi kung titingnan po natin, ang church po, umiikot lang yan sa dalawang ministry. Evangelism and discipleship. Dalawa lang po yon. Wala nang iba pa. Evangelism, discipleship. Sharing the gospel and building up another in Christ in maturity. So, itinayo tayo bilang upang maging banal na templo ng Diyos. Ikaw at ako, nananahan sa atin si Kristo. Amen po. Nananahan sa atin si Kristo. At si Kristo nananahan sa atin. Ito yung tinitingnan ng mundo. Amen? Ito yung tinitingnan ng mundo. Kung paano tayo nagiging iisa. Ito yung tinitingnan ng mundo. Paano ba nagmamahalan itong mga Christians na to? Paano ba kumilos itong mga Christians na to? Ito yung tinitingnan ng mundo at ito yung patotoo na meron tayo. Isang banal na templo na kung saan si Lord ay nandoon. Nandito po ba si Lord? Amen. Sa ating pagtitipon, nandiyan ang Panginoon. At dahil nandito ang Lord, kasama natin ang Lord. Ito yung pinakahinihintay natin para i-worship siya, para paglingkuran siya. Ito yung nilulook forward natin na mabigyan natin ang kaluguran ang Diyos sa buhay na meron tayo. Para masabi natin matatag ang isang mananampalataya, inaalala niya anong buhay niya noong nakaraan. Nananatili siya sa bagong buhay ngayon. At sinisigurado niya na ang kanyang buhay ay nakakonekta kay Kristo, sa kautusan ng mga apostol at ng mga propeta, at siya ay bahagi ng church. Hindi ka pwedeng mag-church ka lang doon sa bahay mo, nood ka lang na live stream mo, tingin-tingin ka lang doon, wala ka nakakausap na tao. Hindi yun ang disenyo ng early church.
Makita tayo, magkamustahan, magkaamuyan, dampian ng mga kamay, magkatinginan. Doon tayo nag-grow. Amen po. So, sa lahat ng ito, si Kristo ang ating pundasyon at tayo po'y patuloy na magpakatatag sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord, sa oras na ito, sa umagang ito, na ipinakita mo sa amin ang kahalagahan, Panginoon, ng katatagan sa iyo. Na ang buong katawan ay patuloy na napapalakas. Ang buong church ay nagiging masigla dahil sa iyo, Panginoon, na sentro. Dahil sa pagpapatuloy, Lord God, sa iyong mga kautusan, sa iyong mga salita. Dahil, Panginoon, sa iyong awat habag. Sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon, dalangin po namin, O Diyos, na kami ay patuloy na maging bahagi ng iglesia mo. Kami ay patuloy na maging bahagi ng iyong tinubos. Sapagkat wala nang iba pang lugar, wala nang iba pang grupo, Panginoon, na iyong idinisenyo na kami ay manatili, kundi sa church. Bigyan mo kami ng puso, Lord God, na mahalin ng church. Bigyan mo po kami ng puso na pahalagahan ang aming pananampalataya. Alagaan ang aming pananampalataya at mag-encourage sa iba na mananampalataya. We pray, Lord, na sa umagang ito patuloy na bigyan mo kami ng malinaw na pananaw ano ang dapat namin gawin. Salamat po, Lord. Pag-alala, pananatili, at pagkapit sa batong panulukan. Ikaw yon, Jesus Christ. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.